Hi, kamusta? Muli, welcome sa ating Jesus Nest Daily Devotion. Itutuloy natin ang ating topic kung paano demonstrate ni Jesus ang kanyang grace and truth into two different types of people, mga so-called sinners and the self-righteous. Let's read Luke 7 verse 36 to 50 at himay-himayin natin ang mga pangyayari. Verse 36, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseyo upang makasalo niya. Pumunta naman siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Tandaan ninyo to ha, yung mismong Pariseyo ang nag-invite kay Jesus. And of course, Jesus being so nice to anyone, pinaunlakan niya ito. So Jesus went. Verse 37, sa bayang iyon may isang babaeng makasalanan. Nabilitaan niyang kumain. Kain si Jesus sa bahay ng Pariseyo kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan, umiiyak na binasa niya ng kanyang mga luha ang mga paa ni Jesus, pinunasan niya ng kanyang sariling buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango ang mga paa nito. Ngayon naman may isang babaeng sinners according to the story, nang marinig niya na si Jesus dumating, dali-dali siyang pumunta sa bahay ng religious person. Now, this is very unusual. Sinners pupunta sa bahay ng religious person, very rare yan. Kasi iniilaga ng mga sinners sa mga Pharisees dahil masyadong condemning and judgmental sila. Now, kung mapapansin nyo, very consistent throughout the New Testament. Every time dumarating si Jesus sa isang lugar, laging naglalapitan yung mga makasalanan sa kanya. Kaya nga Jesus was tagged by the religious people na friend of sinners, or siya ay tinatawag ng mga religious people na kaibigan ng mga makasalanan. Kasi lapitin siya ng mga taong hindi perpekto and considered sinners of the society. Pero tingnan natin at obserbahan ng mga religious people today. People who call themselves Christians, follower of Jesus Christ. Majority, maraming tao ang allergic sa mga Christians. Total opposite kay Jesus. Ikaw ba, sino ang mas nagagaya mo? Pharisees, na ilag sa iyo ang mga tao kasi sobrang unreachable, judgmental and perfectionist mo? Or nagagaya mo na si Jesus na sobrang approachable, loving, and accepting ng vibe? Kaya kahit sino pwede lumapit sa iyo. Ituloy natin ang pagbabasa. Verse 39. Nang ito'y makita ng Pariseyong nag-anyaya sa kanya, nasabi nito sa kanyang sarili, kung totoong propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Tingnan mo ha, inimbitahan ng Pharisee si Jesus sa bahay niya. Pero ang babaw ng pagkakakilala niya kay Jesus. Ang tingin niya kay Jesus ay propeta lang. At hindi lang yun ha, even yung mababaw na revelation niya kay Jesus, pinagdududahan pa niya by saying, kung totoong propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Bakit niya nasabi yon? Well, according to Jewish laws, Yahweh through Moses commanded the people of Israel to not touch, wag hahawak ng anything considered unclean. And for them, pag makasalanan ka, you are considered unclean. Sobrang loyal ng mga Pharisee sa pagsunod sa written law, up to a point na they will kill. Masunod lang yung batas. Naalala niyo ba yung babaeng nahuli sa pangangalunya na gusto nilang batuhin? Yung pinag-aralan natin last time? Anyways, so the woman touched Jesus at gumawa ng kagilagilas na action or humility, pagpapakumbaba, and gratefulness, pasasalamat sa presensya ng grace. Jesus Himself. Nakita niyo yung resulta ng grace ng Diyos sa tao. Hindi inutusan ni Jesus yung babae na gawin niya yung ginawa niya. No command, no rules whatsoever. Galing sa puso mismo ng babae, out of her gratitude sa kabutihan na pinakita sa kanya ni Jesus, ang dahilan kung bakit niya ginawa yon. And until today, pinagkikwentuhan pa rin natin yung ginawa niya. Amazing, di ba? It's a genuine act of love towards Jesus. And God loves it. Let's continue. Verse 40.
Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, "Simon, may sasabihin ako sa iyo." "Ano po yun, Guro?" ang sagot niya. Verse 41, sinabi ni Jesus, may 2 taong may utang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa at 50 salaping pilak naman ang ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanila ang higit na nagmamahal or magmamahal sa pinagkautangan? Sumagot si Simon, "Sa palagay ko po'y ang pinatawad sa mas malaking utang." "Tama ang sagot mo," tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, "Nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lang ako binigyan ng tubig para sa aking paa. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking pangapaa at pinunasan ng mga ito ng sarili niyang buhok." Verse 45, "Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil ng kakahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal." At sinabi niya sa babae, "Pinatawad na ang iyong mga kasalanan." At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, "Sino ba itong nangangahas ng magpatawad ng kasalanan?" Muling pinakita ni Jesus ang application ng grace and truth sa kwento. Jesus corrected Simon by telling him a story about forgiveness. According to Jesus, ang rason kung bakit Jesus was treated special ng babae is because yung babae ay pinatawad sa malaking kasalanan. Yung magandang ginawa niya towards Jesus is just a reflection o result ng pagpapatawad na ginawa sa kanya ni Jesus. At ang rason kung bakit hindi special ang trato ni Simon kay Jesus, dahil feeling niya hindi naman siya makasalanan at konting pagkakamali lang ang nagagawa niya compare sa iba. So konting kasalanan, konting kapatawaran, kaya ang resulta, konting pagmamahal. Hindi sinasabi ni Jesus kay Simon na gusto niya ng special treatment kasi nilinaw naman niya at sinabi na hindi siya naparito para paglingkuran kundi upang maglingkod. What Jesus is saying is, kung feeling mo you are better than others at konti lang ang kasalanan mo compare sa iba, magre-reflect yan sa kung papaano mo ititreat si Jesus. How do we treat Jesus kung wala siya sa earth physically today? Well, ang sabi ni Jesus, if gagawa tayo ng mabuti sa iba, sa kanya daw natin yun ginagawa. So the way you treat other people is somewhat a reflection on how much do you think you were forgiven. Anong sabi ni Jesus sa verse 47? "Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal." Jesus, yet again, shared to the Pharisees truth. And in verse 48, Jesus released grace to the woman by saying, "Pinatawad na ang iyong mga kasalanan." And in verse 50, idinagdag pa niya at sinabi sa babae, "Iniligtas ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na." Diniklara ni Jesus na ang babae ay naligtas sapagkat ito'y nanampalataya. Now, people again will argue, "See, ang kaligtasan ay by faith, hindi by grace." Let me tell you again, faith will not save you. Ang pananampalataya na sa mali nakaangkla ay walang kabuluhan. Kanino mo ba nilagay ang faith mo? Sa tao, sa rebulto, sa relihiyon o sa sarili mong mga gawa? Or baka sa sarili mo mismo? Or kay Jesus, ang ating tagapagligtas na puno ng biyaya at katotohanan? Sinabihan ni Jesus ang babae, "Umuwi ka na." Hindi kinontrol ni Jesus ang babae pagkatapos na itong iligtas at palayain. In fact, pinauwi niya ito. Oftentimes, religion will do the opposite. Once umanib ka in a certain religion, kahit ano pa yan, hindi lahat
But most of the time, madalas nangyayari, the leader will take control of your life. Kung pwede lang, hindi ka na umuwi para maglingkod sa simbahan. Kahit sa mga personal decision making, papakialaman ka. Anong pagkain ang dapat kainin at hindi dapat kainin? Anong damit ang dapat mong suotin at hindi mo dapat suotin? Maski pagpili ng mamahalin o nonobyuhin, pakikialaman. Control, control, control. Pero si Jesus, pinalaya niya ang mga tao sa kontrol ng relihiyon ng Hudyo. At hanggang ngayon ay nagpapalaya pa rin si Jesus. Now, before ako magtapos, I want to share a different story sa parehong aklat ng Lucas. It was a story of Zacchaeus. Let's just call him Zac. Isa siyang tax collector. Considered as sinners, at ang sabi ng Bible, siya ay mayaman. Tandaan nyo yun ha, isa rin siyang mayaman. You can read Luke 19:1-10 for yourself after this. Now, to make the story short, isang araw napadaan si Jesus sa Jericho. Jericho, kilala yan bilang isang marumi at makasalanang lugar. At kagaya ng sinasabi ko kanina, every time si Jesus ay dumarating sa isang lugar, maraming tao, especially makasalanan, ang dinudumog siya. At nang marinig ni Zacchaeus or Zac, again, isang tax collector, isang makasalanan, considered magnanakaw, lahat na ng pangit pwede mong sabihin sa kanya. Nung marinig niya na dumaraan si Jesus malapit sa lugar niya, siya rin mismo ay nagkaroon ng pagnanasa na makita ito. Ang problema, dahil maliit siya, hindi niya makita si Jesus. What he did is he climbed on a tree. Luke 19 verse 5. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zacchaeus at sinabi, Zacchaeus, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Now, ano ang pagkakaiba ng story ni Zacchaeus or ni Zac sa story ni Simon the Pharisees? Si Zacchaeus, makasalanan, sinner. Si Simon, isang Pharisee, self-righteous. Sa kwento ni Zac, Jesus invited himself to go to the house of Zacchaeus. Siya mismo ang nag-initiate na pumunta sa bahay ni Zacchaeus. Hindi na niya kailangan pang i-invite. Jesus himself seek out Zac. Well, Simon invited Jesus into his house. Hindi natin alam kung bakit. But based on the story, Jesus did not felt welcome nung nasa bahay siya ni Simon the Pharisees. Now in verse 8, tumayo si Zac at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahirap ang kalahati ng aking kayamanan. Kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Pansinin ninyo, ni isang utos walang sinabi si Jesus. Hindi siya nagsabi na, okay Zac, dahil nandito na ako sa bahay mo, ito ang mga dapat mong gawin. Number 1, you should do this. Number 2, you should do that. Number 3, you should go there, etc. etc. Now, wala kahit isa ibinigay si Jesus na utos kay Zacchaeus. Zero, nada. Pero anong sabi niya? Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung may naloko daw siya, isasauli niya ng 4 times. Wow, amazing. Sabi ni Zac, kalahati ng yaman niya ang ibibigay niya sa mahirap. Partida ha. Hindi naman siya sinabihan ni Jesus na gawin yun. He is a sinner and was never told by Jesus to give, yet he is willing to give. Now, as a comparison, may isang binatang mayaman naman na lumapit kay Jesus with a self-righteous tone. Alam ko familiar kayo sa story nito eh. Lumapit siya kay Jesus at ang tanong, Guro, anong pwede kong gawin to inherit eternal life? So dahil, bida-bida yung binatang mayaman, Jesus said, do this and do that. But since itong binatang mayaman is coming to Jesus presenting his good works, sabi ni Jesus, okay, do this and do that. Now, ang sabi ng mayaman, nagawa ko na po yung lahat. Aba, ang galing. So again, Jesus said, now para maging ganap ka, ibenta mo lahat ng ari-arian mo at sumunod ka sa akin. At anong sabi ng Bible? Nalungkot daw yung binatang mayaman. Anong pagkakaiba na ni Zac? Parehas silang mayaman pero yung isa is self-righteous at yung isa naman ay sinners.
Di ba pinag-aralan natin yung pagkakaiba ng self-righteous at ng sinner? Yung self-righteous lumapit kay Jesus presenting all the good deeds He has done. At kulang pa rin siya to enter the kingdom of God. Why? Tuwing lalapit ka sa Diyos, dala-dala ang mga accomplishment and deeds mo, you will always be short of salvation and will never be enough. Lagi kang kulang. Pero yung sinners, lumapit kay Jesus, thinking all the good Jesus has done. Probably narinig niya lahat ng mabubuting ginawa ni Jesus. At anong resulta? Ang sabi ni Jesus sa kanya, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Anong sabi ni Jesus? Salvation has come to this house. Natanggap ni Zaccheo yung bagay na pinakahahabol-habol ng self-righteous. Jesus gave Zac eternal life in the basis of what Jesus will do for him on the cross. Yung pagsuko niya ng half of his wealth, prutas na lang yon ng kaligtasan. Ebidensya kumbaga, hindi masama ang mabubuting gawa, pero at the same time, hindi rin siya ang nagliligtas. Sapagkat si Jesus ang nagliligtas. Gumagawa tayo ng mabuti bilang response or bunga ng ating kaligtasan. Kagaya ni Zaccheo. At aside from that, ang sabi pa ni Zac, at kung may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Ilang ulit daw? Yes, 4 times. Bakit importante na banggitin ang 4 times? Well, according to the law of Moses given by Yahweh in Leviticus 6:4, babayaran niya ang kanyang ninakaw o anumang napulot o inihabilin na angkin niya. Ibabalik niya ang alinman sa mga ito at daragdagan pa niya ito ng 5 bahagi ng halaga niyon sa araw ng maghandog siya para sa kasalanan. Para mas maintindihan, ayon sa batas ni Moses, kailangan ibalik ng magnanakaw ang kanyang ninakaw ng buo plus interest. Ano yung interest? 1/5 ng kabuuan nito. Kumbaga, let's say, nagnakaw siya ng 100. Ang kailangan niyang ibalik ay 100 plus the 1/5. Ano ba yung 1/5 ng 100? 20. So 100 plus 20 equals 120. So yun yung tatanggapin ng taong ninakawan mo. Okay? Yun ay utos ni Yahweh. Pero Zacchaeus exceeded it by showing his willingness to give 4 times the amount of what he had stolen. So let's say 100 din ang ninakaw ni Zac. Ang ibabalik niya ay 400. So tumubo pa ng 300 yung ninakawan. 15 times higher sa tubo ng tao na sumunod sa law ni Moses. Bawat number sa Hebrew ay may corresponding na meaning yan. In Hebrew, 15 means rest. And how do we get 15? To get 15, you can add 3, 5. 5 plus 5 plus 5 equals 15. At ang meaning ng number 5 sa Hebrew ay grace, biyaya. Amazing, right? To get 15, you need to add 3, 5, 5, 5, 5. And it means grace upon grace upon grace. At anong number before number 15? Yes, it's 14. At ang ibig sabihin ng 14 in Hebrew, it means deliverance or salvation. Which means deliverance and salvation will lead to rest. 14 will eventually lead to 15. Ulitin natin ha. 14, deliverance or salvation will lead to rest, kapahingahan. And how did we accomplish rest? Well, we don't accomplish rest. Jesus accomplished rest by giving us 555 or by giving us grace upon grace upon grace. Yung extraordinary change of heart ni Zacchaeus ay produkto ng kaligtasan at biyaya
grace ni Jesus. At dahil doon, Zach receive rest. Kapahingahan ng kalooban kay Jesus. Maraming salamat sa pakikinig. Mahal ka ng Diyos.